Ang mga buhay natin ay sabay-sabay na nakatali at nakapulupot. Lahat ay nakakabit sa parehong panahon. Sinasabay ng parehong paghinga at pagtibok ng ating mga puso. Ang mga buhay natin ay tulad ng mga alon sa karagatan. Minsan, di natin mabatid ang kilos nito. Mapayapa sa una, ngunit bumabagsik pag dumarating ang mga bagyo. Pinagtibay natin ang ating sariling mga angklo. Ngunit, ano ang ginawa natin? Partner, nakakaalarma lang talaga. Meron akong na-receive na text mula sa B4. Bakit? Anong sabi? Mahigit 150 plus na mga isda ang naitalang patay sa Carigara at San Pedro Bay. Napakalaging pinsala naman yan Ay, partner, tsaka ito pa. 99 mga isda ang hospitalized dahil sa pagkain ng mga sipin na ito. Apektado talaga ng fishing industry ngayon. Teka, ano ba yung may-record mo na sanhi o dulot ng pagkamatay at hospitalized? Now, HIV is human immunodeficiency virus and acquired immunodeficiency syndrome. So, sino may alam sa HIV/AIDS? Dito, meron ba? Meron ba ditong may alam sa HIV/AIDS? Oh, okay, Mon, Cedro, anong ginagawa niyo dyan? Mon, stand up. Hindi mo alam. Ruth. Ang HIV/AIDS ay tinatawag na human immunodeficiency virus at pumapasok ang virus na ito sa pamamagitan ng pagkikipagtalik, pagsasalo ng dugo o di kaya sa paggamit ng injection na ginamit ng Vitamin. Okay, paano ito maiwasan, yung sakit na ito? Okay class, bago lumabas ng klase, please, mamulot ng mga basura. At take note class, again, huwag sayangin ang buhay na parang basura. Huwag atupagin ang mga bagay-bagay na kakasira sa ating kinabukasan. Ang layo ng tindahan. Ito, soft drink. Wow! Libre mo? Gaga, bayad mo! Pre, nanotice ko lang. Ba't parang medyo mainit ngayong magde-December na? Di ako sure pero siguro dahil sa El Niño daw throughout the year. Oo nga no. Alam mo last week, nang nag-absent ako sa Friday. Oo. Bakit nga pala? Nag-birthday outing kasi pamilya ko sa beach, sa Samar. O tapos? Ang weird lang. Kasi, imagine, excited na ako mag-swimming sa dagat. Kaya nang nakarating kami doon, lumoyugod ako sa tubig. Pero, langya. Na-notice kong may mga patay na isdang nagsisilitawan sa tubig. Sabi daw ng manong doon, dahil daw yun sa chemical, plastic, at iba pa. Wala namang basura doon. Wag! Ano? Hindi kunin mo. Ba't naniwala ka sa akin? Akala namin magpapakamatay ka. Tawagin mo akong baliw. Ngunit malaking kasiraan sa kalikasan ang ginawa mo. Ayoko nga lalahanin yung mga naganap sa akin nung kasagsagan ng bagyo. Magandang gabi mga katoto. Magandang gabi ka, partner. I'm Chen Stan Shaw. At ngayon mga katoto ay meron tayong napakalalang talakayan na bibigyan ng ilaw. Alam niyo ba na pataas ang porsyento ng nagkaka-HIV/AIDS dito sa Islang Visayas na umaabot ng halos 20%? Mula sa mga pakinggan, subalit iyon ang nangyayari sa ating bansa kaya mag-iingat sa nagiging pag-ipaglarutan dyan. Kanina ay matatandaan natin ang text ng B4 tungkol sa pagkamatay ng mga isda, di ba? Oo nga, ano daw kasi? Naku, after testing ng sample ng tubig na mula sa mga lugar na kinakaukulan ng positibo, ito ay May ano? may red
Uy, ano yan? Uy, Beth. Ang ganda pala ng mga guhit mo, Cedro. Pwede patingin kung okay lang. Sige, okay lang. You have potential. Hands down ako sa'yo. Ito yung the best na mga drawing na nakita ko. Ang galing mo talaga, Cedro. Uy, Mon! Yung bili ng mama ko, sundin mo ha. Tulungan mo si mama sa pagluto. Oo naman. Sige, ngayon, alis na ako papunta sa pinakamalapit na palengke. At saka, uuwi ako ng maaga. Bakit? May lakad ako mamaya. Okay. Ingat. Ano yung ambisyon mo sa buhay? Ako? Gusto kong maging isang humanitarian volunteer. Yung tipong pupunta sa Africa, tumutulong sa mga batang gutom, malnourished, at may sakit. Gusto ko yung tipong gumagawa ng mga charity works na kaparehas ng isang Miss Universe. Hay nako, ako na lang palaging nagsasalita. Ikaw, Cedro, anong ambisyon mo? Baka maging isang pintor lang ako or ano. Wala namang masama sa pagiging isang pintor, di ba? I mean, you can be liberal and free in expressing your emotions at ideas, di ba? Kung makilala ka ng sambayan ng Pilipino, for sure, todo support kami ni Mon. Uy, ang laki ng balita ngayong araw. May mga chika ako. Kilala niyo ba tong si Beth? Yung jowa ng Beth na yun? Naku, ang pogi at hot pa naman. Ngunit, mga few days ago daw, kumakalat ang chika na nakipagtalik ang nobyo niya sa ibang lalaki. Sayang, break na sila agad. Mon, okay ka lang ba? Naranasan niyo na bang malito? O mawala sa sarili mong pagkatao? Siguro, sa pagkakataong ito, tukoy ko na kung sino talaga ako. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ako tunay na lalaki. Ano? Di niyo ba naiintindihan? Ako yung nakipagtalik sa nobyo ni Beth. Ba't ngayon mo lang yung sinabi sa amin? Sa mga nakalipas na araw, napansin namin na kakaiba ang kilos mo. Alam mo, ang hilig mo talagang magtago. If you were just open to us about it, hindi yan mangyayari. At sana, napayuhan ka namin. Okay lang maging bakla, pero sana, ilulugar mo lang naman ng maayos. Hindi ko yun ginusto. Hindi mo ginusto? Pero bakit nagpakatanga ka, Mon? Bakit? May girlfriend na yung nakalampungan mo. Mon, sinira mong relasyon ng ibang tao. Bakit? Sinasabi mo lang ba yan kasi mahal mo si Beth? Huwag kang umasa! Ba't mo alam? Oo, mahal ko siya. Ngunit kahit balibalik na rin ko man ng mundo, alam ko di niya ako mamahalin pabalik. Okay lang ako. Basta't nakikita ko siyang masaya. Kahit sa pili ng ibang tao. Cedro, Mon, tama na! Pag-isipan mo yung ginawa mo. Hindi ko mapapatawad ang kaibigang tulad mo. Tisan mong pamumuna sa'yo ng ibang tao. Isa bang umang ang pag-ibig? Dahil ako'y nabihag. Hindi ako makalaya. Sa bawat oras, ako ay nahuhulog. Ako'y nasasaktan. Mga mata niya'y kulay sa mundong abo. Kanyang mga ngiti ang tarangkahan sa kalawakan. Kanyang kariktan ay mahika. Ilang sa buhay, ngunit gaano pa man ay nahulog ako sa kanyang bitag. Dahil naniniwala ako na ang pag-ibig
at pag-ibig lamang ang tanging lunas sa aking pagkalutay. Cedro, punta ka na sa aming bahay. Di ba birthday ngayon ng papa ko? Kung okay lang, sasama si Mon. Di ako sigurado. Promise, next time, bibisita ko. Bakit? Siguradong magugustuhan mo ang masarap na mga seafood na niluto ni na Mama at Mon. Birthday. Seafood. Hello? Hello, Nadia? Hello? O Cedro, ano? Gusto mo bang pumunta rito? Diyos ko. Akala ko kung ano lang nangyari sa inyo. Living in a world where every little resource is unlimited. Imagine in a world full of life. Imagine a world without problems or any interference. Ang ganda, di ba? In what way naapektuhan ang environment and health? Cedro. Ano ba yung tanong, ma'am? Always listen. In what way naapektuhan ang environment at health? Siguro, sa obvious na environmental aspect, hindi natin nami-meet ang demands ng mga tao sa mga resources. Sa health aspect naman po, siguro dahil hindi na clean ang environment. Ito ang nagdulot ng sakit sa ating mga tao. That's why hindi nakakamit ang sustainable development because there is an imbalance sa small different aspect affecting the whole. Very good! The person you have dialed can't take your call now. At the tone, please record. Mon. Mon. Oo, di pa tayo bati. Sagutin mo naman ako. Anong nangyari kay Nadia? Wala na siya. Ano pinagsasabi mo? Ano ang nangyari kay Nadia? Wala na nga siya. Naparalisa siya at nalason dahil sa halaan. Ha? Di ba? Di ba ikaw nang bumili nun? Tumulong ako sa pagluto kasama ng nanay ni Nadia. Di ko naman alam na... Ba't di mo ba alam? Bobo ka lang ba o nagbubulag-bulagan? Isipin mo ha? Si Nadia yung namatay. Ngunit di kita mapapatawad sa uling pagkakataon kung lahat ng mga bisita doon ang pinili mong patayin dahil sa litsugas mong seafood. Ako pa ang bobo? Ikaw nga'y bobo rin eh. Hindi natin nalalaman na apektado ang halaan sa red tide. Kahit sunugin mo pa o ilagay sa freezer, hindi pa rin magbabago at mawawala ang lason sa halaang iyon. Sa totoo lang ha, nung nalason si Nadia at naparalisa, ako, kasama ang kanyang mga magulang, ang sumugod sa kanya sa ospital. Hanggang sa kanyang huling hininga. Napaka-ipokrito mo! Mga kaibigan, dito sa baybayin, naaalala niyo pa ba ang naglahong panahon nang natanaw natin ang araw na bumabangon? Ang pagkalinga ko sa inyo ay malalim at malawakan, tulad ng Marianas at ang karagatang nakatitig
sa bughaw na kalangitan. Sa inyo, kaibigan, nahahanap ko ang katahimikan at katiwasayan. Tulad ng Pasipiko, espesyal na pinangalanan ni Magellan. Sa kalaliman ng tubig, tiwala'y nahanap natin. Tayo ang naging simbolo ng malayang kabataan. Tulad ng mga ibong lumilipad sa kagiliran. Ngayon lang tayo nagkausap at nagkita. Miss na kita. Naalala ko pa yung sabi mo na ambisyon mong maging isang humanitarian volunteer / Miss Universe advocate. Alam mo, dahil hindi mo makakamit kung anong gusto mo, sisiguraduhin kong magiging isang pintor ako kahit di ako magaling. Para sa'yo to. Siguradong matutuwa ka kasama si Mon. Sa pagkakaibigan, natutunan ko ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa na hindi dapat natin iwanan ng isa sapagkat ito ang mekanismo na bumubuklod sa isang matibay na relasyon. Tulad sa kalikasan, tao at kalusugan, hindi natin may tatatwa na ang tatlong ito ay pinagbuklod-buklod para sa isang napakamahalagang layunin, ang kaayusan ng lahat. Sa gitna ng kadiliman ay may isang liwanag na naghihintay na masulyapan, na ang bawat pagkakamali ay maaaring matama. Siguro lahat tayo ay may patutunguhang katapusan. Ngunit bago maabot natin ang dulo, ay dapat nating palagahan kung nasaan man tayo ngayon sa gitna. Inaakala natin na minsan may pinapangarap tayo. Mukhang imposible. Ngunit kung itinadhana tayo para sa isang bagay, pulidong maibabalik ito sa atin. Kung nangyari ito sa akin, pwede rin mangyari ito sa iyo. Nadia, Mon, at Beth, ang pagmamahal ko sa inyo ay walang hangganang laon. Sa pagdaan ng pagsubok, ako'y kaibigan. Tayong susunod, ibibigay sa pagdaan sa gitna ng laot. Huwag kang matakot, ako'y kaibigan.